Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Nako, ito mga kababayan, mga ka-analyze ha. Merong mainit-init, bago, fresh na fresh ho. Ha? Na kung saan ay na-interview ho itong ating iniidolo. Ha? Ating tinuturing na magiting, tinuturing na isa sa pinakamagaling hong naupo diyan sa Philippine National Police. Walang iba kundi si dating PNP Chief General Nicolas Torre III, mga kababayan. Meron ho siyang mainit ho na interview na kung saan may binulgar ho si General Torre sa isang vlogger. Ako baka DDS vlogger ito. Pag kami kumalaban naman kay General Torre, wala namang ibang sigurado yan kundi DDS vlogger eh. Ha? Pakinggan ho natin to mga kababayan, mga ka-analyze. Ngayon, kumustahin naman natin si dating PNP Chief General Nicolas Torre III. General, magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi ma'am at magandang gabi sa inyong mga tagapakinig at tagapanood. Okay, General Torre, naku, na-miss ka namin at buti na lang ay nakasama ka namin ngayon. Kumusta na po ba kayo after nyo po mag-step down as PNP Chief? Okay lang naman ako. I'm still here. I'm just finishing my vacation and it will end on October 31. So I'm reporting back to duty on the next day. So ilang ilang linggo na po kayo nakabakasyon, kaya napakaganda ng aura ni General. Maaliwalas. Maaliwalas. Nasa ibang bansa thank you. po ba kayo? At medyo Opo. nakabawi-bawi ang ating katawan, nakabawi-bawi sa stress, and I'm very thankful. Alam niyo naman na pag may mga nangyayari, there's always things happen for a reason. And there's Grabe ho yung ang tagal ng bakasyon, leave ni General Torre. Ang abot yata hanggang 28 ngayon yata. Ang last day ng vacation leave niya. Sobrang tagal mula nung September. Halos magdadalawang buwan ba. Pinagsama-sama niya lahat ng leave niya. So ibig sabihin, ito si dating PNP Chief General Nicolas Torre III, sub-sub talaga sa trabaho. Ibig sabihin hindi niya kinukuha yung mga leave niya dati. Talagang pinapriority niya yung pagiging pulis niya. Yung kanyang duty. Hindi niya kinukuha yung pinagsama-sama yata. Kaya ganito katagal eh. turns out well. And General, medyo nabawasan ba yung stress nyo? Siyempre, kahit paano, nawala yung spotlight. Noon dati, nakaupo kayo sa posisyon. Nako, wala na kayong ginawang tama eh. Pero ngayon po, medyo napahinga kayo. Hindi, pero di ba laging yung mga kritik eh, laging sasabihin, ay nako, ano naman yan, pag may ginawang mabuti, may sasabihin pa rin. Pero ngayon po, ano masasabi nyo na kahit paano, nawala na yung attention po sa inyo? Yeah, nagkaroon ako ng oras para sa iba-ibang mga advokasya na malapit sa puso ko. So, nasabi mo nga na wala na tayong ginawang mabuti, lahat na lang ay palagi may kritik. Opo. Kaya on November 16, plug ko na kaagad, I'm organizing takbo laban sa mga bully because that is one thing na malapit talaga sa puso ko dahil experience ko ng personal yan. Bata pa ako, binubuli na ako dahil sa kulay ko nga. Dahil hanggang ngayon naman, nakita niyo, maitim ako at mas darker ako than the average Filipino. And yan, naging rason ng pagkabuli at hindi lang siguro. Yung mga taga Laguna dyan November, 6 ba? Hindi tayo nagkakamali. Punta na lang ako kayo sa kanyang social media platform, FB. Nicolas Torre III. Makikita nyo update ho doon sa gagawing takbo, jogging para ho sa bullying, anti-bullying. Especially yung dyan sa mga taga Laguna. Suportahan ho natin yung ni General Torre. Pagtakbo laban sa mga bullying. Tuloy natin. Siguro ako yan at definitely maraming mga kabataan ang nabubuli niyan. At ngayon matanda na tayo, PNP na ako, binubuli pa rin ako. So may iba rin sigurado sa kanilang workplace ay nabubuli rin kung kaya't kailangan natin i-surface na ito at matugunan ng ganitong problema. Ito pong inorganize niyo. Kayo po ang nag-organize? So may kasama pa kayong mga ibang grupo para po dito sa inyong takbo? Ano po? Laban sa bullying. Yeah.
we had kaya itong assurance sa mga sa mga participants diyan. We're trying to give you the best experience on that takbo laban sa mga bully on November 16 at Greenfield City, Santa Rosa. And pinagawa namin talaga sa isang professional organizer ang event na yan. Kaya mag-enjoy kayo diyan. Meron tayong 500 meters walk. Kaya all comers are welcome. Merong Oh, ito ho yung location ha. Greenfield City, Santa Rosa, Laguna. Oh, November 16. Oh, yan ho yung pagtakbo laban sa kontra bullying. Especially sa mga taga Laguna, ha? Santa Rosa, Greenfield City. November 16, 2025 ha. Abangan niyo yan. 3-kilometer run and 5-kilometer run and 10-kilometer run. Marami tayong mga gift packs, loot bag para sa mga magpa-participate, and they can join online dyan sa scan lang nila ang QR code na nandiyan sa TV. And General, itong sa yung sa bullying, ano to, lahat ng forms ng bullying, whether sa social media, sa school, ano ho ba yung pinaghuhugutan po natin po? Yes, salamat sir. Pati yung social media, no? Grabe ang bullying ngayon dyan at Yes. Mukhang hindi pa natin na-address. And thankfully, thank God, I got word some 2 days ago na yung mga nambully rin sa akin when I was the director sa ADG pa at that time ay nalabasan ng warrant. Iko-confirm ko lang muna dahil wala pa ako natanggap na confirmation, formal communications doon sa korte na pinagsampahan ng kaso. Pero may isang vlogger na talagang bully ang nagkaroon ng warrant. So I do hope na sa nangyaring to, naipakita natin sa ating Tuloy lang natin. Meron pang sasabihin si General. They face bullying alone. This is something that they can ask help from support groups, including me, including the other organizations specializing in supporting bullying victims. Sa inyo pong personal na experience, paano nyo po nalagpasan itong mga pambubuli na ito? If you can recall, siguro something that really nagmarka sa inyo at paano nyo po ito nilampasan? Naku, siguro marami po, General Torre, pero baka you can share some ngayon. My mother is a teacher. My father is a PC non-commissioned officer. Ironic nga yun na ang tatay ko sundalo, nabubuli ako. Pero early on na-realize ko na pag binubuli ka, hindi ikaw ang problema. Ang bully ang may problema. Kaya pinakita ko lang sa aking pag-aaral at sa aking mga ginagawa kahit na nung bata pa ako, hanggang sa ngayon na never mind the bully, just plot ahead. Buhay mo yan, chart mo ang buhay mo. Huwag kang pa-apekto sa bully at pag sila ay lumampas at lumabag na sa batas, pwede mo silang dalhin sa korte gaya ng ginawa ko dito sa vlogger na talagang nang bully sa akin. At marami pa yan sila na finailan ko rin ng kaso. I do hope that one of these days, ma-surface din ongoing trial ang isang bully na abogado rin. At ongoing na ang trial namin para sa kaso isinampa ko sa kanya. And that this way, I want to show to the other people who are being victims of bullying, who are victimized by bullying, especially and including yung online bullying, na may magagawa tayo na legal and within the bounds of the law. And General Torre, pagbalik niyo po, we know that you're still active in the police force. Ano po ang plano ninyo pagbalik niyo sa inyong bakasyon? Ako ay isang pulis lamang sa 220,000 na population ng pulis ngayon. And isa lang akong pulis. So, napakarami pa ng mga pulis na naiwan na nagsiservisyo ng marangal at matapat sa ating mga kababayan. On my part, I will just wait for orders kung ano ang sasabihin ng organization sa akin, ng aking mga supervisor sa akin. So, I'll just report to the Personnel Holding and Accounting Unit for waiting for the orders. So wala pa po kayong naririnig o baka meron kayong napupusuan na gusto nyong gawin ngayon? Well, ito isa muna yung run against bullies, and that will be on November 16. And many other advocacies na isusunod ko rito sa ating adhikaing ito. Okay, maraming salamat po, General Torre. Ramdam po namin yung passion nyo towards this advocacy. Kitang-kita sa pananalita. Again, maraming salamat po. Ayan mga kababayan, maliwanag.
may isang vlogger ho, mabibigyan ho ng warrant o pares. Dahil ho sa ginawa sa kanyang pambubuli. At may mga iba pang vlogger siyang sinampahan dahil sa kanyang ginawa sa kanyang pambubuli rin. At ano na yan, siguro mabibigyan na, kumbaga gugulong na, magkakaroon na ho ng paglilitis. At maliwanag, sinabi rin ho ni dating PNP Chief, General Nicolas Torre III, meron pang isang abogado na kinasuhan niya or mabibigyan na ng warrant na may ginawa rin sa kanyang pambubuli. Nako, sino kaya yung mga yan? Mababalitaan na lang ho natin yan. Breaking news. Isang DD-shit vlogger. Nabigyan ng warrant dahil sa ginawang pambubuli kay dating PNP Chief General Nicolas Torre III. Kadalasan niya, yung mga nambubuli pa, yan pa yung mga hindi magaganda ang mukha eh. Ano? Yung mga wala pang narating sa buhay. Di ba ano? Okay mga kababayan, kita-kita ulit tayo sa panibagong vlog. Bye-bye po.